Itim. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Sa pag-endorsong ito ni VP Sara kay Amy Marcos, marami ang hindi natuwa. Marami rin naman ang sumuporta at patuloy nagtitiwala sa choice ng ating mahal na Vice Presidente. Ngayon, alalahanin natin anong habang nagawa ni Amy para sa mga Duterte. Wala akong utang na loob ni kanino except for about 3 or 4 persons. Sino po yan? Jaime, Bakit ako nanalo? Heard about Amy Marcos? No problem. Because I know Amy. Sino sa inyo nagsuporta sa akin? Si Juan Ortovan. Wala akong barangay captain. Wala akong congressman. Wala akong pera. Si Amy pa ang nagbigay. Sabi niya, inutang daw niya. And si Amy supported me. At saka, very mabait ni PRD for the Hindi, talagang admin kami, solid. Ako pa, October 2015. Andyan na ako, hindi pa nga nagpunta si Presidente noon. Tapos pinagsasabihan kami lahat ng mga balita ko. Hindi ko daw pagkila ako, andyan na makilala. Eh, pa parang classmate ko sa Congress, kaya kasi siya. Malaking bagay talaga si Presidente Duterte at palagay ko a big part of the newfound popularity of my family derives from him. Na-achieve yung 31 million dahil sa Duterte, dahil tayo meeting. Ako, tinutuloy ko utang na loob yun, kahit pa paano. Kaya, nagtataka ako bakit sinasabi na wala nang pakialam ang Duterte. Duterte family can count on us. Davao can count on us, and Mindanao will always be a priority as it was during my father's time. Hindi yan magbabago. I love Davao, I love President Duterte. Noong 2015, ako yung una at kaisa-isang gobernador na sumuporta kay Presidente Duterte. Nakikita ko sa kanya ang aking ama, matapat na kaibigan, matapat sa bansa. Ako, gaya ng ama ko, ay matapat at naninindigan para sa mga tunay na kaibigan. Sa hirap at sa mas mahirap. Sa mabibilang na ligaya at sa katutak na pagdurusa. Inuulit ko, noong 2015, ako ang una kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Presidente Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matitira, maninindigan ako para sa kanya. Watching and hearing her say that, what do you think? Tingin niyo ba sincere siya? Karapat-dapat ba siyang iboto ngayong halalan? The choice is yours to make.